Ang ating buhok ang tinatawag na crowning glory. Pero marami sa atin ang mga may horror story, lalo't kapag pinag-usapan ang texture, pagkalagas at pagputi ng buhok. Hindi rin maikakaila na dahil sobrang stressful ng buhay ngayon, dumarami ang nagkakabalakubak. Hair at scalp problems ang ikukonsulta natin kay Doc ngayong umaga. Magandang umaga po, ako si Cheryl Cosim at ito ang Salamat Doc, ang programang kaagapay nyo sa mabuting kalusugan. Salamat Doc sa inyo, salamat sa pagtulong nyo. Pag-aalaga ay tapat at totoo. Maayos na kalusugan, buong hangat kanino man. Sa bawat Pilipino'y kayo ang takbuhan. Salamat Doc! Salamat Doc! Salamat Doc! At para po bigyan tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol po sa mga hair products na ginagamit natin, narito po ang Managing Director ng Tony Galvez School of Cosmetology, si Jake Galvez. Hello, Jake. Hello, good morning. At syempre kasama pa rin po natin si Dr. Malyari. Ito, ano ba ang proper hair care, Jake? Well, basically, syempre, importante ang cleansing sa hair. Importante na nagsashampoo tayo every day at kino-condition natin yung hair natin once in a while. Once in a while? Hindi everyday conditioning? Well, hindi siya necessary, depende sa hair. Kung ang hair mo dry naman, okay, everyday tayo nagko-condition. Pero kapag ang hair natin oily, hindi tayo pwedeng mag-conditioner everyday kasi ang tendency niya magiging heavy siya and magiging mas oily ang hair. So pag maganda na yung buhok mo, maganda na yung bagsak, shiny naman siya, gaano kadalas ang conditioner? Usually 3 to 4 times a week lang. A week. Eh pag kunwari, di ba may mga shampoo and conditioner in one, okay ba itong mga produktong ganito? Pwede rin itong gamitin. Ito yung mga for normal hair na tinatawag. So ginagamit siya, ito yung mga tinatawag na conditioning shampoo. Pwede rin, conditioner siya, nililinis na ang hair at kinukondition niya na rin din ang hair at the same time. Kanina pinag-usapan natin yung mga color-treated hair. Kasi katulad si Genesis, ilang taon nang nagkukulay ng buhok. Ako, nagkukulay ng buhok. Lahat na yata tayo ngayon nagkukulay ng buhok. May puti ka man or wala. Ano yung tamang hair care? For color-treated hairs. For hair care, actually yan, very fragile ang mga color-treated hair kasi weak na yung hair nila. So it is very important na gumamit sila ng mga specially formulated shampoos na for color-treated hair talaga. Which is very mild ang shampoo na ito. Meron ba, pag bibili ka ng shampoo, meron ka bang dapat na chine-check na ingredient or chemical na no? Or yung pinakamaganda, paano mo malalaman na ito ang pinakamaganda sa buhok, dapat may ganitong klase ng ingredient or chemical? Basically, if you're looking for a shampoo or a conditioner, kailangan acid balance to. Or tinatawag nating pH 5. So, Okay? pag tinignan mo yung sa likod ng shampoo na binibili mo, kailangan makikita mo doon may pH 5? Usually, nasa harapan pa nga siya. pH 5 balance ang shampoo and conditioner. Dahil ito yung appropriate for the hair and the skin. Sa lahat ng klase ng buhok, okay ito? Oo, sa lahat ng klase ng buhok, safe siya sa hair. So you can use this one every day. Yung mga esponghado yung buhok, kanina si yung mag-inang Richelle at si Cora, esponghado ang mga buhok na ang sinasabi kadalasan natin, damaged hair, but actually normal sa kanila yon kasi gano'n na talaga yung buhok. Pag ganito ang buhok, ano ang klase? May extra care ba dapat na ginagawa? Well, as what Doktora said nga, it's hereditary siya, genetics ang problem niya. So same pa rin ang shampoo and conditioner na gagamitin niya. It is just that meron tayo mga specific shampoos na gagamitin. Considering sa kanya, normal siya, normal na hair and shampoo pa rin na shampoo and conditioner ang gagamitin niya. So same pa rin ang problema niya. Sabi niya nga, ang solusyon niya lang is the hair services such as rebonding, proper trimming of the hair and shaping. Yun ang dapat niyang solusyon na gawin.
gagawin sa hair niya. Ayan, napag-usapan na natin kung anong tamang shampoo at conditioner at ilang beses. Kasi meron yung iba sinasabi 2 to 3 times lang magsha-shampoo. Pero I guess depende sa weather ng bansa. Kung nasaan ka, kung ganito kainit, di ang baho-baho na ng anit ho natin. Everyday shampoo, tapos kung healthy naman ang inyong buhok, 2 to 3 times lang a week na conditioning. Ayan, ako sa mga mahilig naman po magpa-hair spa, hot oil, hair straightening, at iba pa, yung mga rebonding na yan, pa-relax na yan. Naku, aalamin po natin kay Jake at Dr. Malyari mamaya ang tamang interval po ng mga treatments na ito. At kung may buti nga ba itong naidudulot sa ating mga buhok at anit. Ngayon naman, balikan muna natin si Pierre Pastor sa ating health fair. Pierre? Nagbabalik po ang salamat, Doc. Napakaganda ng kwentuhan namin dito. Naku, proper care sa buhok at anit po ang ating pinag-uusapan. Kasama pa rin po natin ang ating mga experts na sina Dr. Rica Malyari at si Jake Galvez. Kanina nga, pinag-usapan natin yung tamang pagsha-shampoo, ilang beses ba sa isang linggo, pero dapat ho araw-araw. Yung pagkakondisyon ngayon naman, yung mga hair products na ginagamit natin sa ating buhok, yung mga hairspray, gel, wax, at saka yung mousse, yung mga ganyang bagay. Ano ba yung tamang paggamit at saka yung tamang pagpili ng produkto? Actually, itong mga mousse, wax, gel, pare-parehas lang naman yan Styling ang tawag sa styling products ang tawag sa kanila. So nasa preference na lang mo yun kung anong gusto mo, kung mousse ba ang gagamitin mo, kung gel ba ang gagamitin mo, wax ba ang gagamitin mo. So itong products na to, they are very safe to the hair. It doesn't damage the hair, hindi siya nakaka-apekto sa hair growth natin kasi after shampooing the hair, mari-rinse off na rin din siya. So very safe naman siya sa hair. Very safe naman. Pero doktora, ito pong sa mga nakakalbo na balding or thinning, ito kaya tapos gumagamit pa ng mga hair styling products. Makakadagdag po ba ito sa paglagas or pagninipis? Ang maging problem kung mali yung paggamit ng mga products, pwedeng matanggal yung cuticle ng mga hair shaft, so pwede mag-break off. So, better talaga kung pupunta sila sa mga salon. Yung mga reputable rin, yung kilala. Kasi kapag yung mga hindi naman masyadong kilala, baka hindi rin masyadong marunong, hindi nakapag-aral yung mga stylist doon. Baka magkaroon kayo ng horror story. Yes. Kasi maraming ganun. Diba? That's why you go to the salon for a treatment. Okay, marami uso ngayon, Jake, na mga treatment. Nandyan ang rebonding, ang straightening, relaxing, hot oil, at saka itong hair spa. Ito ba talaga treatment sa lahat ng buhok? Actually, depende yan sa klase ng buhok mo. Kapag gusto mo ay makondition, madagdagan ng shine, ng luster ang hair mo, hair spa or hot oil ang dapat para sa'yo. If you have frizzy hair, if you have curly hair, unruly, buhaghag, hair rebonding ang dapat sa'yo. Pero kailangan maging choosy ka with the right products. Kailangan kasi marami na rin hair rebonding products ngayon na akala mo hair rebonding pero hindi naman hair rebonding. Hair relaxing ang ginagawa nila. Ang hair relaxing, yan, uso ngayon yan. Ang dami nagpaparelax ngayon. Pero what they don't know, it's very unsafe to the hair. Naku! Very damaging siya because the main ingredient of the hair relaxing is lye, which is masyado siyang harsh ang chemical niya and very harsh to the hair. So, imbes na magpa-relax, anong mas maganda na lang gawin? Well, it depends. Kailangan mo magpa-consult sa hairstylist mo kung ano ang dapat sa hair mo. Pwedeng magpa-hair spa ka na lang kung hindi naman masyadong unruly ang hair, or hair rebonding kung talagang frizzy ang hair mo o masyadong buhaghag. At katulad ng sinabi ni Dr. Rica, yung mga salons na pupuntahan, kailangan din mag-ingat. Kailangan professional ang hairstylist mo, know their background, kailangan meron silang cosmetology education background. Kasi importante yan, kasi kung hindi nila alam yung ginagawa nila, yung buhok mo rin ang mas lalong madadamage. Naku, ayaw nyo magkaroon ng horror story. Mamaya po babalikan natin ang tungkol sa tamang pangangalaga ng ating hair and scalp. Samantala, Salamat, naku, sayang po at kapos po tayo sa oras, pero marami po tayong natutunan, di po ba, ngayong umaga tungkol sa problema sa ating buhok at anit. Sa mga nag-text po, ibibigay po namin ang inyong mga tanong kina Dr. Malyari at Jake Galvez para po masagot nila yan. Promise ha, iti-text back nyo sila. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat, Dr. and Jake. Thank you so much sa lahat ng ibinigay nating impormasyon sa ating mga televiewers.